paghahanda, nandito tayo sa preparation, no? Dahil kayo ay tinawag ng Panginoon. Kaya, so nandito kayo, tinawag kayo ng Lord, wag na kayo magba-back out pa. Kasi pag kayo nag-back out, para tayong si Jonah. Di ba? Si Jonah, tinawag ng Panginoon para warningan yung taga Nineveh, pero tumakbo siya, ano nangyari? Kinain ng isda. Huwag na kayong tumakbo kasi hindi lang isda kakain sa inyo, baka balyena. Amen? Hallelujah. So, ganun si Moses, mga kapatid. Mahina siya, pero unqualified siya, pero ginamit siya ng Panginoon. Ginamit pa rin siya. So, ayun. And si David, no? Si David, mga kapatid, called in obscurity, no? Ibig sabihin, hindi siya kilala. Kaya nga, nung pumunta si Samuel, no, doon sa kanila, maging yung tatay niya, parang kinalimutan siya, di ba? No? Yung ama ni David. Kaya ang hinarap lang ni David dun kay Samuel is yung mga ibang kapatid niya. Pero si David ay nandun sa pastulan, no? Kasama yung mga hayop. So ibig sabihin, sometimes God called us in obscurity. Ibig sabihin, hindi tayo kilala, parang magugulat, sino ba yan? Parang hindi ko kilalang ano yan. Kumbaga, parang magtataka na lang yung ibang mga kilala na makakakita sa atin na hindi naman talaga tanyag na ikaw ay magaling sa Bible or ano, minsan magugulat na lang na nandito ka, ginagamit ka ng Panginoon. Katulad ni David, unknown siya. Kumbaga, hindi siya masyadong kilala, pero siya yung tinawag ng Panginoon. No? So, ganun din sa buhay natin. Even sometimes, hindi tayo masyadong magaling, no? Hindi talaga tayo, minsan nga, pasaway tayo as Christian, di ba? Minsan nga, parang tayo pa yung nangunguna sa mga gulo, no? Tayo pa yung nangunguna sa pag-divide ng church, minsan tayo pa yung nangunguna sa mga chismisan, di ba? Pero, tinawag tayo ng Panginoon, no? So, ibig sabihin, like David, mga kapatid, he is called by God in obscurity, no? So, ibig sabihin, hindi nakatingin ang Panginoon doon sa mga nakaraan natin, doon sa mga sitwasyon natin. Ibig sabihin, ang Panginoon, pag tinawag ka, nakatingin siya doon sa puso natin. No? Even sa outward appearance natin, minsan pasaway tayo, pero yung puso naman natin, may pusong obedience, di ba? So, naniniwala ako na lahat kayo may pusong obedience kayo tinawag ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Si Peter, called in imperfection. No? Hindi siya perfect. Impulsive siya. Dininay niya nga si Jesus di ba? Dininay niya 3 beses, di ba? So ganun mga kapatid. Kung minsan sometimes God called us kahit na tayo imperfect, no? Kahit hindi tayo karapat dapat dahil sa mga nakaraan natin, sa mga nagawa natin, pero tatawagin tayo ng Panginoon. Pag tinawag tayo ng Panginoon, no? Sa kanya tayo aayusin, no? Katulad ni Peter, mga kapatid, no? Talagang tinawag si Peter in imperfection, kaya nga hindi siya karapat-dapat, kaya nga 3 beses niyang idinenay sa Panginoon. Pero kung titingnan natin, nung ang Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, no, na sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis hangga't hindi dumarating yung ipinangako, which is yung banal na Espiritu. No, ibig sabihin, mga kapatid, saka lang naging si Peter, become a bold leader because of the Holy Spirit in him. Di ba? So ganun din tayo. Minsan imperfect tayo, but because of the Holy Spirit living in us, aayusin tayo ng Panginoon at gagamitin tayo for His divine purpose. Amen? Hallelujah. So, tandaan po natin, God does not call the qualified. No? Hindi tinatawag ng Panginoon yung magagaling na, mga kapatid. Ang tinatawag ng Panginoon, yung hindi magagaling, and then God qualifies the called. No? Kino-qualify niya yung mga tinawag. Kaya kayo nandirito because God is qualifying us. Kino-qualify tayo ng Panginoon for His divine purpose. Amen? And kailangan lang po natin, pag tayo ay tumugon sa tawag ng Panginoon, manatili tayo at sumunod tayo kung ano yung nais ng Panginoon na ipagawa sa atin. Amen? Hallelujah! Meron pong yung pangatlo, types of calling, no? Maiksi lang to, itong the calling of a leader, no? Yung understanding the calling. So pangatlo, merong types of calling, mga kapatid. Una is yung general calling. No, so itong general calling, mga kapatid, all believers are called to love God, make disciples, live holy lives, no? Ito po yung sa Matthew 28 verse 19 to 20. No? So, mga kapatid, ito po yung general calling. Hindi po ito sa isang tao lang or hindi ito sa isang grupo lang. Kundi yung general calling ay para sa lahat. We are called by God
to love God, no? To make disciples and mamuhay ng kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. Yun yung general calling, mga kapatid. And meron pong specific calling. Ano po yung specific calling? This is your unique assignment. Ito yung assignment, yung pagiging pastor, no, evangelist, no, leader, discipler. Yan yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 11. Yan yung specific calling, no? And we don't know, no, sa bawat isa po sa atin na si Lane maging pastora, si Doris pastora, no? Si Sis, si Sis Gladys maging prophet, di ba? So hindi natin alam. We have different kinds of calling, no, na it is specific sa bawat isa sa atin ayon doon sa dinisenyo ng Diyos para sa atin. Hindi ka naman ilalagay ng Lord kung ikaw ay, ang calling mo is pagiging pastor, ilalagay ka doon sa pagiging propeta. Hindi pwede yun. Halimbawa, tinawag ka na, ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon ay apostol, nandun ka naman sa pagiging pastor, mahihirapan ka. Mahirapan po tayo. Basta sa mga ministry po natin, na parang hirap na hirap po tayo, ibig sabihin hindi yun yung calling natin. Marahil nagkamali lang tayo ng pinuntahan, pero mas meron pang ipapaunawa sa atin ng Panginoon kung ano talaga yung specific calling na ibinigay sa'yo. No? So ibig sabihin, nandito tayo tinawag tayo ng Panginoon. And then, along the way, sa ating pag-aaral, maunawaan natin ano ba talaga yung calling natin. Habang kina-qualify tayo ng Lord, maunawaan natin kung ano ba talaga yung calling natin. Sa ngayon, parang kunwari, nakaupo lang tayo dyan, parang gusto lang nating matuto. Pero in the end, pag tayo lumago na, maunawaan natin, maunawaan na si Sister Lisa, nagpipreach na. Diba? So, yun mga kapatid, no? Si Sis Marian, nandun na sa labas, nangangaral doon sa church corner, no? Nagpipreach ng Word of God, diba? So, yun yung specific calling na ibibigay ng Panginoon sa atin, na nakahanda para sa atin, mga kapatid. So, if we respond to the call, mga kapatid, merong nakalaan para sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. So, meron din pong marks of true calling, no? May marks of true calling, mga kapatid. Sabi diyan, a genuine calling will have inner conviction, no? Ito yung mga along the way, no? Along the way ng ating paglakad para sa Panginoon, mga kapatid, ito yung sinasabi ko, na along the way na tayo nag-aaral, pinapalago tayo ng Panginoon, magkakaroon minsan tayo ng inner conviction sa ating mga puso. Sometimes, ito yung sinasabi na parang pag may nakikita kang kakulangan, na parang nakukonvict ka, ibig sabihin yun yung calling mo. No? So ibig sabihin, pag nahihinaan ka sa preacher, pag nakukulangan ka doon sa nagtuturo, mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang calling nyo, maging preacher. Ibig sabihin, yung kakulangan na nakikita mo doon, ikaw yung tinatawag ng Lord na kailangan mong gawin yon. Amen? So yun po yun yung inner conviction. And sometimes, meron pong may confirmation sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, then sa mga pamamagitan ng mga spiritual leaders, and sa pamamagitan ng mga circumstances natin sa ating mga buhay. No? Doon minsan nako-confirm yung pagkatawag ng Panginoon sa atin. Amen? So, and pangatlo is through transformation, no? Transformation, your life begins to change. Wala pala dyan, ano? Kaya pala nakatingin kayo sa akin. Jay, pakiayos nga, Jay. Pasensya na po, hindi ko po alam. Wala yung ating mga operator. Ba't kaya nagkaganon, ano? Meron kanina, di ba? Wala. Kaya parang puro nakamulagay yun sa akin. Doon meron kasi, sabi sa may dulo. Okay lang kasi meron naman tayong handout na bibigay. So, naunawaan nyo ba? Okay naman? Sige, sis. Maraming ano yan, sis, maraming pagkakaiba tulad ng yung pastor, 'di ba? Tagapag-alaga ng tupa, no? So, hindi pwedeng yung pastor is maging apostol, hindi pwedeng yung apostol maging propeta, hindi pwedeng yung propeta mag-teacher, no? Iba-iba sila ng task na ibinigay ng Panginoon, no? Pero sa akin, pagkaunawa ko,
is naunawaan ko lang yung pagkatawag sa akin ng Panginoon, yung pagiging pastor. No, ibig sabihin, pag pastor ka, ibig sabihin, ikaw yung mag-aalaga ng tupa. No, ibig sabihin, ikaw yung magpapakain ng tupa. Ibig sabihin, ikaw yung magpoprotekta sa tupa, no, bilang pastor. No? So yun yung pagkaunawa ko. And sa doon sa gift of prophecy, ito yung mga binibigyan ng Diyos ng mga vision, like alam nila yung mga mangyayari. Pero actually sa ngayon, wala namang marami nagki-claim, no? Sabi nga sa Biblia, di ba? Maraming lalabas na magki-claim, maraming lalabas na mga bulaang propeta. So hindi natin alam, hindi naman natin sila pwedeng i-judge na bulaan nga sila, no? So ibig sabihin, ang ano lang is talagang alam natin kung ano yung pag sinabing propeta, and ang alam ko, ang huling propeta is si Jesus Christ. Di ba? And wala nang, pero kung titingnan natin yung salita ng Panginoon, sabi doon, in the last days, hindi ko lang matandaan kung anong verse, sabi doon, in the last days, my daughters will prophesy in my name. So ibig sabihin, talagang through the Spirit of God, kasi yung mga gifts kasi natin, hindi natin yan pwedeng pag-aralan kasi ibibigay sa atin ng Diyos yan no? And kapag binigay sa atin ng Diyos yung mga gifts natin, Diyos din naman na magpapaunawa sa atin kung ano yung gagawin natin. No? Hindi natin pwede sabihin, ako propeta, pero ang ginagawa mo, pastor ka lang naman. 'Di ba? So ibig sabihin, yung giftings natin na ibibigay ng Panginoon, Lord, yung banal na espiritu din ang mag-aano sa atin, ang magbibigay ng kaunawaan kung paano natin siya gagawin. Kaya nga hindi natin pwedeng sabihin, ito si bulaang propeta to. Ito false teacher ito. Mga ganun na, 'di ba? So, ang maisasagot ko lang sis, sa pagkaunawa ko lang yung pastor. Pag pastor ka, tagapag-alaga ka ng tupa, pinoprotektahan mo yung tupa, na huwag makakain ng ibang pagkain, di ba? Kung ibig sabihin, yung pagkain na ipapakain mo is talagang salita lamang ng Panginoon. So yun lang nauna ko. Pero pagdating sa apostol, propeta, mga evangelist, alam ko, mangaral lang salita, di ba? Maghayag ng salita ng Panginoon. And lahat tayo may pagkatawag tayo ng evangelist, kaya nga merong Great Commission. Meron din namang teacher. So teacher is yung katulad ng ginagawa ko, ito, nagtuturo, di ba? So yun yung gift of teacher. And later on, kayo na kino-qualify ng Lord, kayo na yung tatayo dito, hindi na ako kasi ang gift ko pastor. Sa ngayon, nagko-qualify pa ang Panginoon kasi tumawag, di ba? Tinawag kayo, nandito kayo, ngayon kina-qualify kayo ng Lord para mai-designate kayo kung saan yung calling nyo, saan kayo nakaano. Meron ngang di ba? Kaya nga merong inner conviction na kung saan maunawaan mo kung ano yung calling mo. Ngayon, kung saan ka na parang may nakita sa isang kongregasyon, nakita mo parang kulang yung ibig sabihin doon ka tinatawag ng Panginoon. Yun yung deep burden mo para sa Panginoon na parang gusto mong punan, parang nakukulangan ka. Yun na yun. Yun yung inner conviction, nakukonvict ka. And ayun lang. So sa apostol, hindi ko masyadong pero sabi ko nga, pag ikaw ay may gift of apostol, ibig sabihin, yung Holy Spirit, si Lord mismo, si God mismo, yun yung magbibigay sa'yo kung ano yung gagawin mo. So, pero hindi sila magkakaiba. Hindi ibig sabihin, pastor ka, apostol ka na, or sa'yo na lahat. Hindi. Pag pastor ka lang. Hindi pwedeng sama-sama. Pero marami silang, magkakaiba sila ng task. Ganun siya. Ayun. And tanong natin kay Pastoral kung ano yung pagkakaunawa niya pag nandito siya. Kung ano yung pagkaunawa niya sa apostol, sa Pero iba-iba tayo ng pagkatawag, iba-iba tayo ng assignment. Ano po? Pwede ba? Amen. Kung sis, meron kang additional, hindi ka pa na liwanagan, natin si Pastoral. Natin. And along the way, yung mga giftings, mapag-aaralan din natin So maunawaan natin, okay, yung pala yun. So ngayon, medyo dito lang tayo sa medyo palalim pa lang. Yan. And
to be honest, hindi naman talaga ako ganun kagaling para sagutin yung mga tanong natin, di ba? So, pare-pares tayo na natututo pa rin lamang, no? So, hindi ko naman pwede sabi, ganito yan, ganito yan. Hindi naman pala dito yung sabi ko. Di ba? So, ang mahalaga, tinawag tayo, ngayon kinakwalify tayo ng Panginoon. Amen? Sana tayo? So, transformation. Ano po? Transformation. Yan. So, yan po yung mark of true calling. So, ibig sabihin, meron tayong transformation. No, your life begins to change. No, ibig sabihin, kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, pag totoo yung pagkatawag ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, yung ating buhay nagsisimula ang pagbabago. No, hindi pwedeng tinawag ka ng Panginoon, tinawag ka bilang pastor, tinawag ka bilang teacher, tinawag ka bilang evangelist, pero yung ginagawa mo outside dun sa is iba, taliwas dun sa pagkatawag sa iyo, hindi po 'yon. Kailangan makita po yung genuine calling natin. Ibig sabihin, magkakaroon po tayo ng pagbabago. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit kung sino mang nakikristo ay sila yung mga bagong nilalang. Ang dating mga bagay nagsilipas na at narito sila ipawang naging mga bago. No, ibig sabihin, kung sino mang nakikristo, mga bagong nilalang. So ganun din naman sa atin. Kapag tayo ay tinawag na at tayo ay tumugon sa pagkatawag ng Panginoon sa atin, dapat merong pagbabago. Yun po yung genuine calling na yung mark of a true calling ng Panginoon sa buhay natin. Amen. So panglima, meron po tayong tinatawag na common struggle in the call. No, may mga struggle tayo. Hindi ibig sabihin tinawag na tayo, okay na, no? Pag tinawag tayo ng Panginoon at tumugon tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, diyan na magsisimula yung battle, no? Battle between you and God, and sometimes because of our enemy, Satan. Pili tayong i-disturb. Pili tayong i-distract. Tandaan natin, si Satan, no, kapag tayo ay sumunod sa Panginoon, kasi tumugon tayo sa pagkatawag ng Lord, pag hindi niya tayo kayang i-destroy, i-distract niya tayo. No, and meron po pag tayo dinistract ng kaaway, meron tayong mga struggle. And the common struggle in the call is yung sabi nga dyan, even called leaders experience, no? Even kami na mga tinawag, no? Tayo na mga tinawag, nagkakaroon tayo ng doubt, nagkakaroon tayo ng fear, nagkakaroon tayo ng insecurity. No? Sometimes I am really cold. Tinawag ba talaga ako? Bakit parang hindi ko maramdaman? Diba? Ganun tayo. And sometimes, what if I fail? No? Sometimes ganun tayo, paano pa nag-fail ako? No, ganun minsan yung mga struggle natin. And sometimes I'm not enough, no? Sometimes hindi kulang yung hindi sapat yung kakayanan ko. No, yan yung mga struggle, common struggle ng pagkatawag sa atin ng Panginoon na kung saan ito yung nagdudulot na minsan titigil na lang tayo. No? Kumbaga hindi na lang tayo magpapatuloy because of that struggles, no? And tandaan po natin, true calling is not sustained by your ability, no? Yung pagkatawag po ng Panginoon sa atin, hindi ito isustain ng ating sariling kakayanan. No, hindi natin pwedeng panghawakan yung lakas na meron tayo or yung kaunawaan na meron tayo, mga kapatid, no? But by God's faithfulness. Ibig sabihin, kapag ikaw ay tumugon sa tawag ng Panginoon, God is faithful na sasamahan ka, no? Palalakasin ka, gagabayan ka, no? Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. No? So hindi po isusustain ng kung sino man, no, ng sarili nating kakayahan, kundi sa pamamagitan ng katapatan na meron ang Diyos sa buhay ng bawat isa. No? And imaginin po natin, mga kapatid, imaginin natin yung isang cellphone, ano po? Yung isang cellphone na kung saan nagre-ring, no? Nagre-ring. Pero tiningnan mo lang yung cellphone na nagre-ring. Ibig sabihin, parang si Lord na tumatawag, no? And then, nag-hesitate ka kung sasagutin mo ba, hindi. And minsan, napipil mo na hindi ka pa handa para sagutin yung pagkatawag sa atin. And sometimes ganun yung iniisip natin. Ang ano natin is mamaya na lang, no? O saka na lang kapag ready na ako. Saka na lang kapag tapos na yung mga problema ko. Saka na lang pag wala na akong struggle, no? Sometimes ganun. Ganun minsan, kahit in reality, di ba? Minsan pag tumatawag yung parents natin, di ba? From Philippines, hayaan lang natin, di ba? Kasi I'm not ready. Hindi pa ako ready kasi wala pa akong pambigay. Ganun.
Ganun tayo minsan. And sometimes ganun hinahalin tulad yung pagkatawag sa atin ng Panginoon na sometimes ang response natin sa tawag ng Panginoon is maybe later because I am not ready. No? Sometimes ganun tayo mga kapatid. But sometimes, no, yung tawag ng Panginoon is talagang nagkikip beeping yan. Ganon. Di ba? Kahit ayaw mo, kahit sinasabi mong hindi ka pa handa, kahit sinasabi mong, Lord, marami pa akong ginagawa, marami pa akong problema, marami pa akong mga inaasikaso, baka hindi ko maibigay yung 100% na ano ko sa iyo. No? Pero ang Panginoon, talagang tuloy-tuloy na tatawag sa iyo yan hanggang sa makonvict ka mga kapatid. No? So, mga kapatid, sa tawag ng Panginoon, dapat magkaroon tayo we need to respond the call. No? We need to respond the call and merong practical steps kung paano tayo magre-response sa tawag ng Panginoon. And una nga dyan is yung response with obedience. No, kailangan mag-response tayo with obedience, mga kapatid. Sabi nga po dyan sa Isaiah 6:8, nasabi dyan, pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako ang isugo ninyo. So, ibig sabihin yung, makita po natin dyan, si Isaiah, nung tinatawag ng Panginoon, nung sinabi ng Panginoon, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot si Isaiah na, narito po ako at ako ang isugo ninyo. So, ibig sabihin, makita po natin dyan yung response ni Isaiah with obedience. No? Yun po yung nais ng Panginoon, mga kapatid. Kapag po tayo tinawag ng Panginoon, dapat mag-response po tayo with obedience, mga kapatid. Whatever circumstances ang ating kaharapin, anuman yung struggle na maranasan po natin, response with obedience, mga kapatid. No, wag po tayo mag-response ng parang obligated lang. Sabi nga kanina doon sa music. Sometimes yung pag-response natin sa Panginoon is obligated na lang. Nauobliga lang tayo kasi kailangan natin gawin. Dapat hindi po ganoon. Because ang Diyos ang tumawag sa atin, ang Diyos ang nag-appoint sa atin. So we need to respond with obedience, mga kapatid. And pangalawa, no, submit to preparation. No? Pag tinawag tayo ng Lord, no, kailangan mag-submit tayo doon sa preparation na ginagawa ng Panginoon. Ano yung mga preparation na yun? Ito yung training, discipleship, saka yung mga process na ginagawa. Itong ating pag-aaral, ito yung preparation na ginagawa ng Panginoon para doon sa pagkatawag po sa atin. No? So, submit lang tayo. No? Kailangan po natin mag-submit. And, pangatlo, is, mali. Hindi ko naisama yung pangatlo. Ang pangatlo po is stay faithful in small things. No? Maging tapat po tayo sa lahat ng bagay, maging maliit man yan. No? Kailangan po nating maging tapat sa Panginoon. And yun po yung nais ng Lord sa pag-response po natin sa pagkatawag po sa bawat isa po sa atin. Tandaan po natin, tayo po ay tinawag ng Panginoon, hindi dahil handa na tayo. Tinawag tayo ng Panginoon kahit ano pa yung kalalagayan natin, maging ano man yung sitwasyon natin, tinawag tayo ng Panginoon. And nandito na tayo, God will qualify us, mga kapatid. Amen? So yun lang po, mga kapatid. And meron po tayong reflection question. So when did you sense God's calling you to lead? And then what burdens or passion has God placed in your heart? Are you leading from calling or from pressure? So yan po yung assignment natin. And meron pa ako nakaprint dyan. So, ang gawin po natin, next week, mga kapatid, ipasa po natin siya dun sa hindi na po sa mga notebook nyo. Meron po ako nakaprint na para sasagutan nyo na lang po. Kuha na lang po ng tag-isa. Ayan. So, yun lang po, no? Yun lang po yung ating, yung topic number 5. Topic number 4, the calling of a leader. So, praise God po at purihin mong Panginoon at si Brad Ivan, yung kanyang exam. Amen. So may mga question po ba? So yung maliban doon sa question ni Sis Doris, no? Aaralin po natin 'yon, no? Idagdag niyo po sa assignment niyo.
May sagot to si Pastor Alfred. Hindi, yung binigay lang na Diyos. Ang pastol kasi, yung pastol, siya yung taga-alaga ng tupa. Halos parehas ng pastor. Yung pastor kasi, naghahayag ng salita, di ba? Pastor, naghahayag ng salita. Pero nag-aalaga din siya ng tupa. Halos ano niya, pero ang pastol talaga, nag-aalaga lang ng tupa, pero hindi siya naghahayag ng salita. Ganun ang Panginoong Kristo. Siya yung pinakapastol natin lahat. Siya lang nag-iisa. Pero dito nga, sa mundo na binigay ng Panginoon, ang ano talaga, yung pastor, parang pastol na rin siya. Dahil siya yung ang pastor binigyan ng authority ng Panginoon Kristo para mag-alaga ng tupa. Parang pag nag-alaga kayo ng tupa, tatawagin din kayong pastol. Yun. Yun lang yung pagkakaunawa. Amen. Thank you, Pastor Alfred. And wag nyo na idagdag sa inyong assignment. Yan na lang, okay na yan. Natin, bibigyan ko kayo ng magandang sagot next week at natin kay Pastor Al. Amen? So, kay Brad? Sis Bibilin. Oh, yan. Tapos kay Pastor, ko na lang pa. Kasi hindi ko pa na-record yung kung sino yung may mga assignment doon sa, bali tatlong topic. Okay. So yung assignment po na yan, mga kapatid, pagpasok natin sa next week, ibigay na lang po natin kay Pastor Wesley. Ano po? So yun lang po, mga kapatid, kung wala na pong katanungan, tayo pong lahat ay magsitayo na at tayo po ay mag-closing prayer para po tayo makapagpahinga. Ano po? And prepare po, mga kapatid. Siguro ang gagawin po natin para mas maganda, kasi magkakaroon tayo ng quiz. So, mga 5 points lang naman. 5 question lang naman. 5 items. Oo nga pala. Yung teaching nga pala.